Good day everyone, and today we're going to talk about sektor ng industriya. So ano nga ba ang sektor ng industriya? Industriya, taga-proseso ng mga hilaw na materials upang makabuo ng panibagong produkto. So tulad nga ng sinabi ni Genesis, ang sektor ng industriya, ito ang taga-proseso ng mga hilaw na materyales upang makabuo o makalikha ng panibagong produkto. Ito rin ay tinuturing natin na sekundaryang sektor dahil yung mga bagay o mga produkto na nagawa dito ay ginagamit para sa iba't ibang gawain or service sa ating ekonomiya. Ito rin ay kasunod lamang ng agrikultura o tinatawag nating primaryang sektor sa pagbuo ng mga materyales sa pangangailangan at paggamit ng mga tao at lalong-lalo na sa pagsuporta sa ating ekonomiya. Meron naman tayong iba't ibang sektor ng industriya. Ito ay ang pagmimina, pagmamanufaktura, construction, at utilities. Ang pagmimina o mining ay ang paghahanap at pagkuha ng mga mahalagang metal, di-metal at enerhiyang yang panggatong at ang pagpoproseso nito upang maging yaring produkto. Ang pagmimina ay isang malaking industriya sa bansang Pilipinas. Tulad nga ng sabi ni Christian, ang pagmimina ay ang paghahanap o pagkukuha ng mga metal at di-metal at enerhiyang panggatong at ang pagproseso nito upang maging isang yaring produkto. Halimbawa na lamang nito ay yung mga ginto na ginagawa natin jewelries o kaya naman yung mga gulong, pwede rin naman yung mga likas na langis or gas. Sunod naman ay pagmamanufaktura. Dito man sa pagmamanufaktura, ito yung pagpoproseso o paghahanda ng mga hilaw na materyales upang maging isang yaring produkto. Sa proseso na ito, dito nagkakaroon ng mga chemical at physical na pagbabago o transformation upang mas mapakinabangan o tumaas yung halaga ng isang produkto. Halimbawa na lang ito is yung mga paggawa ng mga sasakyan, ganon. O kaya naman yung mga bakal sa pamamagitan ng mga makina at manggagawa. Pwede rin naman yung mga delata or yung mga processed food na pwede nating mabili galing sa mga factory company, di ba? Ang sunod naman ay construction. Ito yung pagtatayo ng mga gusali, ng mga land improvements at tulad ng mga tulay, mga mga daungan at pati na rin ng mga paliparan. So, yun nga, ang halimbawa nito, yung tulad ng ating eskwelahan na doon tayo nakakapag-aral, pwede rin naman yung mga iba't ibang kumpanya kung saan nagkakaroon ng mga opisina, kung saan sila nagtatrabaho. Ang sunod naman ay utilities. Ang utilities naman, ito ay binubuo ng mga iba't ibang kumpanya. Sila yung mga nagpoproseso at nagbebenta ng mga serbisyo sa tubig, kuryente, komunikasyon, at pati na rin sa produktong petrolyo. Malaki ang papel o responsibilidad ng pamahalaan dito dahil para masiguro nila na maayos yung mga serbisyo na ibibigay sa mga taong bayan. So, ang halimbawa nito yung mga PLDT, Meralco, Maynilad, Smart, or anything like that. Mahalaga din to kasi nga, di ba, nagbibigay siya ng serbisyo upang magkaroon tayo ng kuryente, tubig, tapos kaya natin makipag-communicate sa mga loved ones natin kahit na malayo tayo. So, ngayon, pag-uusapan naman natin yung modernization theory. Ang modernization theory naman kasi, ito yung tinutukoy nito dito is ang pagproseso o progresibong pagbabago na mula sa tradisyonal patungo sa modernong lipunan. Parang ano lang siya, nagiging advance yung mga lahat. Parang nagiging advance siya. So, kunyari, parang mula sa rural, agricultural, at
atrasado at mapamahiin, parang mapupunta siya patungo sa urban, industrial at progresibong lipunan. Syempre, di ba, marami namang bansa na gustong matamo or like goal nila na matamo nila yung kaunlaran at karaniwang inuugnay naman ang industrialisasyon sa kaunlaran ng isang bansa. So, may iba't iba tayong suliranin pagdating dito sa sektor ng industriya. So, yung mga na-research ko at na-research din siguro ng iba namin kaklase, iba namin kagrupo, tungkol sa suliranin, iba-iba, tulad ng pollution, pagkaubos ng likas na yaman, kasi nga yun sa pagmimina, di ba? Kumukuha sila sa mga bundok ng mga ginto or mga natural na bato, di ba? So, nasisira nila yung lupa. So, isa yon sa suliranin. Or kaya yung mga white elephant projects o walang magpakinabang na proyekto, pwede rin yun. Or kaya kakulangan sa pondo, magkakonekta rin sila. Paggamit ng hindi sustainable na paraan na pwedeng magdulot ng hindi pantay na pag-unlad at baka naman magkaresulta ng suliraning kalikasan. Ganun. So, meron akong iba't ibang naisip at napag-aralan na solusyon na I hope makatulong. So, yung mga solusyon na naisip ko dito at na-research ko lang kasi, syempre. So, ayun, tulad dun sa suliranin na mga walang pakinabang ng proyekto tsaka kulangan sa bond. Since medyo connected sila, di ba? Kasi pag yung isang proyekto ay ginawa, tapos hindi sila napag-aralan ng maayos o ng mabuti, may tendency na makulangan ng proyekto kasi hindi ka napag-aralan ng maayos. So, sa tingin ko, dapat pag-aralan muna nilang maayos at dapat maging mapanurit, maging matalino yung mga taong gagawa ng proyekto na yun. O kaya, pwede rin naman yung pamahalaan natin. Depende sa kung anong proyekto yung gagawin nila. Ngayon, kailangan nilang pag-aralan at tiyakin na mapapakinabangan yung proyekto na yun para hindi masayang yung mga hirap, pati na rin yung pondo na gagamitin nila para sa proyekto na yun. So, ayun nga, dapat lang actually tandaan ng pamahalaan, malaki yung responsibilidad nila ng protektahan at ingatan yung likas na yaman natin. Mga solusyon sa pollution. Magpapatupad ng strict environmental regulation. Magpapatupad ng mahigpit na environmental regulation na naglalayong kontrolin ang paglabas ng dumi at kemikal mula sa mga tahanan at industriya. Pagtataguyod ng proper waste management. Pagpapalakas ng community awareness. At ang solusyon sa likas na yaman, ang solusyon sa pagkasira ng likas na yaman ay magsisimula sa ating mga sarili. Kung magiging responsable ang bawat isa na alamin ang kanyang-kanyang nating pananagutan sa ating kalikasan. Disiplina sa sarili, gaya ng tamang pagtapon at basura sa tamang tapunan. At pagtatanim ng mga puno, matutong mag-recycle,